Magandang araw, ating pag-uusapan ngayon ang unang lesson sa Understanding the Self na may pinamagatang The Definition of the Self, The Philosophical Journey. Tagalog version po tayo. Ano ang mga binanggit na sabi na sulat ng mga philosophers tungkol sa pagkatao? So sisimulan po natin yan sa definisyon ng philosophy. Ano ang philosophy? Ang filosofiya ay isang serye ng mga pag-aaral at pagsusuri tungkol sa mga pangunahing katanungan tungkol sa buhay, kahulugan, kaalaman, katotohanan, moralidad, kamalayan, kalikasan at iba pa. Ito ay isang sistematikong pag-aaral na naglalayong unawain ang mga aspeto ng buhay at karanasan sa pamamagitan ng pagsusuri at paglalahad ng mga argumento. Nagmula ang salitang filosofiya sa Griego na binubuo ng salitang pilo na nangangahulugang pag-ibig o pagmamahal at sophia, ang kahulugan ay karunungan. Sa pangunahing konseptong ito, ang filosofiya ay isang pagtuklas at pagmamahal sa kaalaman at karunungan. May mga sangay ang filosofiya. Ito ay una ang metaphysics, epistemology, ethics, aesthetics, logic, political philosophy, at philosophy of mind. Ang filosofiya ay isang malalim at malawak na larangan ng pag-aaral na patuloy na nagbibigay liwanag sa ating pag-unawa sa mundo at sa ating mga sarili. Ito ay nagbibigay daan sa pagtuklas ng mga teorya, ideya at pananaw na makakatulong sa atin na magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa pangunahing aspeto ng buhay at kamalayan. Ang pag-aaral ng filosofiya ay may maraming mabuting bunga at benepisyo. Kahit na hindi ka maging profesional na pilosopo, may mga makukuha tayo sa pag-aaral ng filosofiya. Ang una dito ay malalim na pangunawa sa mga pangunahing katanungan. Ang sumunod ay pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip. Ikatlo ay pag-aaral ng etika at moralidad. Pagpapahalaga sa pagtuklas, pag-unlad ng komunikasyon. Ika-anim ay pagsusuri ng kalikasan ng kaalaman. Sumunod ay pag-aaral ng kasaysayan. Natututunan natin sa mga idea at konsepto mula sa dakilang pilosopo ng nakaraan tulad nila Socrates at nila Plato. Ang ikahuli ay paghahanap ng kasiyahan. Sa aspetong ito, ang filosofiya ay tumatalakay sa kahulugan ng buhay at kasiyahan. Natututunan natin ang mga pamantayan na maaaring gabayan tayo sa mas makabuluhan at masayang buhay. Ang pag-aaral ng filosofiya ay nagbibigay daan sa paglago ng kabatiran at kawalan ng hanggan. Ito ay isang landas ng pag-iisip na nagbubukas ng pinto sa mas malalim na pangunawa sa ating sarili, sa mundo, at sa mga halaga at prinsipyo na gumagabay sa ating buhay. Si Pythagoras ay isang kilalang pilosopo at matematiko na lumitaw noong ika-6 na siglo BCE o Before Common Era sa Greece. Bagamat mas kilala siya bilang isang matematiko dahil sa kanyang kontribusyon sa geometry, tinatawag na Pythagorean Theorem. Kilala din si Pythagoras bilang tagapagtatag ng Pythagorean School o paaralang Pythagorean. Ito ang unang organisasyong kilala na naglalayong unawain ng mga batas ng kalikasan at relasyon ng mga numero sa kalikasan. Pagdating naman sa philosophy, ang mga ideya ni Pythagoras ay nakatuon sa konsepto ng universe, cosmos. Ito ay may malalim na espiritual na kahulugan. Lahat daw ng buhay kasama ang numbers at geometry. Magkakaugnay daw ito. May isang mataas na kaayusan. Mga idea ni Pythagoras ay hindi ganun katulad nila Plato at Aristotle na dahil halos highly influenced ito ng math at spirituality. Kaya medyo naiiba ang pagkilala kay Pythagoras pagdating sa philosophy. Pero isa siya sa mga unang nakilala pagdating sa philosophy. Ang filosofiya at lohika ay may mga malalim na pinagmulan na nakaugat sa kasaysayan ng pag-iisip ng tao. Meron tayo dito na itatalakay na
pinagmulan ng filosofiya. Ang sinaunang Greece ang dito unang nakilala ang filosofiya, partikular noong ika-6 na siglo BCE. Kilala sa mga ng pilosopo ay sina Thales, Anaximander, Anaximenes. Sila ay mga tinaguri ang mga pilosopo ng mga pre-Socratic. Focus sila sa pagtukoy ng mga pangunahing elemento o prinsipyo sa kalikasan para magbukas ng bagong idea at pag-unawa sa mundo. Sila Socrates, Plato at Aristotle, sila yung mga pangunahing pilosopo. Palaki at mahalaga ang mga contribution nila sa kasaysayan ng philosophy. Si Socrates, no? I-discuss ko yan mamaya, sila Plato at si Aristotle. Pagdating naman sa logic o lohika, sa Greece din nagsimula, no? Malalim kasi ang relationship ng philosophy at logic. Ang isang kilalang lohikong Griego ay si Parmenides. Turing siya na sa mga unang nag-isip tungkol sa prinsipyong pang-logic. Si Aristotle din, isa rin siya sa mga nagtaguyod ng lohika. Ang philosophy at logic ay may malalim na ugnayan. Ang lohika ay bahagi ng filosofiya, nagtuturo sa tamang paraan, pagsusuri at argumentasyon. Si Socrates ay isa sa mga pinakatanyag na pilosopo sa kasaysayan ng filosofiya. Siya ay pinanganak noong 470 o 469 BCE sa Athens, Greece, at namatay siya noong 399 BCE. Ang kanyang buhay may malalim na impluwensya sa pag-unlad ng filosofiya sa kanluranin. Naging kilala si Socrates sa pamamagitan ng paraan ng kanyang pagsusuri sa mga tao sa Athens. Hindi siya sumulat ng mga aklat, pero ipinapaliwanag ang kanyang idea sa filosofiya. Naging pangunahing konsepto sa filosofiya ni Socrates ay ang maeksena. Naging pangunahing konsepto sa filosofiya ni Socrates ang anagnorisis. Pinakita niya ang pag-iisip, pagsusuri at pagtatanong ay mahalaga para sa pagpabuti ng isang tao. Pinakita rin niya sa pamamagitan ng pagsusuri at pagtatanong, ang tao ay maaaring makamit ang mas malalim na kaalaman at mabuting pag-unawa sa kanyang sarili at sa kalikasan. Naging kontrobersyal si Socrates dahil sa kanyang mga kritiko sa mga tradisyonal na paniniwala at Diyos-Diyosa ng Athens. Ito ang nagdulot ng galit sa mga nakakataas na tao sa Athens. Kaya siya ay dinala sa hukuman, kinundena dahil tumututol sa mga Diyos. Binigyan siya ng chance para siya ay makatakas, pero diin tinanggap niya pa rin yung hatol. Kaya siya ay pinainom ng lason, namatay. Pahayag na know thyself o tuklasin ng iyong sarili ay isa sa mga kilalang buod ng filosofiya ni Socrates. Pinakita niya ang halaga ng pagsusuri at kaalaman sa sarili bilang pundasyon para sa wastong pag-unawa sa buhay. Para kay Socrates, ang know thyself ay nagpapahiwatig ng mga sumusunod na kahulugan. Una, ang pagsusuri sa sarili, pag-unawa sa kakulangan, pagtukoy sa sariling karunungan, at ang pag-amin sa kamalian. Ang know thyself ay nagpakita ng pagiging mapanuri at mapanagot sa sarili. Pinakita ni Socrates na ang pag-aaral at pag-unawa sa sarili ay ang pundasyon ng tunay na kaalaman at pagpapaunlad ng sarili o ng tao bilang isang individual. Ang katagang unexamined life is not worth living o ang buhay na hindi nagsusuri ay hindi karapat-dapat sa pamumuhay ay isang kilalang buod ng filosofiya ni Socrates. Pinahayag nito ang kahalagahan ng pagsusuri at pag-aaral sa pag-unawa sa buhay bilang isang pundasyon para sa makabuluhan at katarungan ng pamumuhay. Pinakita ni Socrates na hayag na ito ay nakaugnay sa kaalaman at kamalayan, ang kasaganaan at kaganapan, moral responsibilities, at ang pagiging ganap na tao o tunay na tao. Ayon sa kanya, ang mga tao ay hindi naglalaan ng oras para suriin ang kanilang mga paniniwala at buhay na nagiging walang saysay at hindi karapat-dapat. Ang pagiging mapanuri, mapanagot at pagmatiyag sa buhay ay nagbibigay saysay laga sa ating pagiging isang ganap na tao. Every man is dualistic o ang bawat tao ay dualistiko. Ito ay isang konsepto sa doktrina ni Socrates. Ngunit dahil wala nga natirang original
sinulat si Socrates. Ito ay makikita natin sa mga sulatin pagdating kay Plato dahil si Plato ay naging mag-aaral ni Socrates. Dito lalabas dualistic na mana ni Plato sa mga tinatalakay patungkol sa filosofiya sa mga lecture ni Socrates. Ang dualismo ay nagpapahayag ng pagkakaiba-iba o pagkahiwalay ng mga aspeto ng merong espiritu at katawan, isip at damdamin, kabutihan at kasamaan. Ito ay tema na pinalaganap noon ni Socrates. Ito ay makikita sa context ng ethics. Kaya makikita ninyo pag inaral ninyong ethics, nandun din si Socrates. Yan sila Plato. Ano ba yung dualismo? Ang dualismo ay paghiwalay ng isip at katawan. Magkahiwalay sila. Gayon din ang espiritu at ang katawan. Ganon din ang kabutihan at kasamaan. Mahalaga na matandaan natin ang konsepto ng dualismo dahil ito ay may iba't ibang anyo, interpretasyon at hindi ito eksakto na papaano na ipahayag ni Socrates sapagkat wala ngang naitago na original na sinulat. Ito ay ipinasa lamang kay Plato. Pero ibig sabihin, ang kaalamang ito ay nagbubukas ng pinto sa mga pag-aaral ukol sa kahalagahan ng pag-unawa sa mga aspeto ng tao at ng buhay. Ang two aspects of personhood, the body that is imperfect and the soul that is perfect, ito ay hindi eksaktong idea o doktrina na pwedeng iugnay natin kay Socrates. Pero pinagpapalagay na galing kay Socrates sapagkat lumabas ang doktrinang ito sa panahon ni Plato na alam naman natin karamihan ng mga idea ni Socrates ay nakuha ni Plato. Ang konseptong ito ay bahagi idea patungkol sa dualismo, yung naibanggit ko kanina, kung saan inihihiwalay ang katawan at ang kaluluwa bilang dalawang magkaibang aspeto ng pagkatao ng tao. Ang katawan ay ito tinuturing na imperfectong bahagi ng tao. Ito ay nasa aklat ni Plato, ang Phaedo, kung saan ipinakita dito ni Plato ang pangunahing konsepto ng kaluluwa. Didiscuss ko ito pagdating natin kay Plato. All in all, ang dualismo ng katawan at kaluluwa ay nagpapakita ng pangunahing kontraste o contrast sa pagitan ng mga pisikal na aspeto ng tao sa mga espiritual na aspeto, kaluluwa o diwa. Pinapakita nito ang kabuuang kalikasan ng kaluluwa at konsepto nito. Siyang nagbibigay buhay at kabuluhan sa katawan. Sa makatuwid, ang kaluluwa ay tinuturing na mas mataas at perpekto kaysa sa katawan sa mga filosofiyang platoniko o mga turo ni Plato. Ulitin ko, Plato ay naging mag-aaral ni Socrates. Kaya mas mataas ang chance, malaki ang chance na ito'y naipamana ni Socrates kay Plato. Ang two dichotomous realms ay tumutukoy sa konsepto ng dualismo. Ito ay ang idea na ang buhay o realidad ay nahahati sa dalawang magkaibang aspeto o sektor na madalas ay magkasalungat. Ang konsepto ng dualismo ay maaaring ituring na mayroong dalawang magkaibang realms o mundo na bumubuo sa buhay o realidad. Una ay ang mundo ng idea o the world of forms o world of ideas. Tinuturing ito na perpekto, magandang yung kahulugan ng mga bagay. Pinagmumulan nilang lahat ng konsepto ng katotohanan at kahulugan. Pinagmumulan ito ng mga pangunahing idea tulad ng katarungan, kagandahan, kabanalan. Ito ay ang mundo ng idea. World of forms or world of idea. Yung ikalawa naman ay mundo ng physical o sensible. Pinapakita ng mundong ito o realm na ito, ang physical na mundo ng katawan, yung nararanasan natin physically. Mundo, makikita dito yung kung ano yung naririnig, nakikita, nararamdaman. Ito yung mundo ng physical. Itong two dichotomous realm ay nagpapakita ng pagkakaiba ng dalawang aspeto ng realidad na nagiging bahagi ng filosofiyang dualism. Ito ay naging bahagi rin ng pagtuturo noon ni Socrates na ipinamana o na pinasa kay Plato. Ang who we are, who we should be, and who we will become ay pangunahing tanong ukol sa pagkatao at pag-unlad ng isang individual. Pinapakita nito ang proseso ng pagkilala sa sarili, ang pagpapasya ukol sa halaga at layunin at pagtuklas ng kinabukasan. Who we are, sino tayo? Bahaging ito ay nagtatanong tungkol sa kasalukuyang pagkatao ng isang tao. Ay nagpapakita ng pangunahing tanong ukol sa pagkilala ng sarili. Kasama dito yung mga personality, experiences, kakayahan,
pagpapasya, yung naiambag natin bilang isang individual na tao. Sunod naman ay who we should be. Sino dapat tayo maging. Pinapakita dito ang bahagi o pangarap o adhikain ng isang tao tungkol sino dapat siya maging in the future. Ano ang dapat nating iakay na halaga, moralidad o layunin natin, nais nating makamit, magkakaroon ng ideal version of ourselves. Katlo, who we will become. Who we will become. Sino tayo maging. Bahaging ito ay nagpapahiwatig ng pagtingin ng kinabukasan. Proseso ng pag-unlad. Ito ay nagtatanong kung paano tayo magbabago at mag-aambag sa ating pag-unlad bilang isang individual. Ano yung layunin natin, pangarap, hakbang, kinakailangan para sa future. Ang mga ito ay pangunahing aspeto ng paglalakbay ng isang tao sa pag-unlad para sa kanyang bilang isang pagkatao. Pinapakita dito ang pangangailangan para sa introspection, pag-alok ng layunin, pagtutok sa hinaharap. Ito ay mahalaga sa proseso ng pagpapabuti, paglago at pagkamit ng tagumpay sa buhay. Dumako naman tayo kay Plato. Ulit ko, si Plato ay naging estudyante ni Socrates. At isa sa mga naging tanyag na aral ni Plato ay ang tinatawag na ang kaluluwa ng tao ay hindi namamatay o immortal. Ang kanyang paniniwala sa kaluluwa ay isa sa mga pangunahing konsepto sa kanyang filosofiya. Ito ay naging bahagi ng mga aklat na ginawa niya noon sa kanyang mga dialogo tulad ng Phaedo at The Republic. Ayon kay Plato, ang kaluluwa ng tao ay may malayang kakayanan na umangkop sa mundo ng mga ideya o mga kaganapan. Ito ay sa World of Forms or World of Ideas. Kaluluwa ay may malalim na kaalaman at karunungan, sabi ni Plato. Ito ay pangunahing pinagmumulaan ng katarungan, kagandahan at kabanalan. Makikita ito sa kanyang libro na Phaedo. Nilahad din ni Plato ang kanyang idea na ang kaluluwa ay bunga ng mas mataas na espiritual na daigdig at ito ay hindi nasasakop ng pisikal na kamatayan. Ayon din kay Plato, ang kaluluwa ay nagmamay-ari ng memory o alaala ng mga ganapan bago ito pinanganak at magkatapos ng kamatayan. Ito ay nagpapatuloy sa buhay ng hindi nasasakal sa katawan. Ang kaluluwa ay sumasailalim sa reincarnation o proseso ng pagkabuhay muli kung saan ito ay nagbabalik sa pisikal na katawan sa iba't ibang pagkakataon hanggang makamtan nito ang moral na pag-unlad. Mahalaga ring tandaan na ang konsepto ni Plato tungkol sa kaluluwa at immortalidad ay isang bahagi ng kanyang filosofiya at hindi ito tinuturing na katotohanan sa lahat ng tradisyon o paniniwala. Ito ay nagkaroon lang ng malalim na impluensya sa kasaysayan ng filosofiya at relihiyon, lalo na sa mga kultura at paniniwala na ang naniniwala na kaluluwa o espiritual na buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa aklat na Republic ni Plato, napakita ang konsepto ng tatlong bahagi ng kaluluwa ng tao. Una ay ang tinatawag na rational soul o rasyonal na kaluluwa. O ang kaluluwa na may kayahang mag-isip, magpasya at maglaan. Pinapakita din ito ang kakayahan ng tao na mag-utos, mag-isip at magdesisyon. Ang rational na kaluluwa ay may layunin na makamtan ng kabutihan at katarungan. While ang spiritual o spirited soul, spiritual na kaluluwa, ito ay bahagi ng kaluluwa na nagtumutugma sa emosyon o umuugnay sa emosyon, damdamin at pagnanasa. Pinapakita nito ang mga pagkakaakit, galit, pagkabahala, anything na related sa emotion. Ang spiritual na kaluluwa ay may papel na nagpapalakas sa tao gaya ng tapang, determinasyon. Ito ay kinalaman din sa moralidad at etika. While ang ikatlo, the appetitive soul o pagnanasa, kagustuhan o pagnanasa, ito ay bahagi ng kaluluwa na tumutukoy sa mga pisikal na kagustuhan tulad ng gutom, uhaw, libog, at iba pa. Ito ay bahagi ng kaluluwa. Isa sa tatlong bahagi ng kaluluwa. Kagustuhan o pagnanasa ay hindi laging tumutugma sa kabutihan. Kailangang mabantayan dahil ito ay nagdudulot ng mundo o pagkukulang sa moralidad ng isang tao. Ang tatlong bahagi ng kaluluwa ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng aspeto ng tao at ang moral na pagsasanay ay naglalayong pagtumaan ng mga ito sa ilalim ng pamamahala ng rational na kaluluwa. Ayon kay Plato, layunin ng tao ay dapat mapanatili na harmonious. Yung tatlo ay harmonious kung saan rational na kaluluwa ay may-ari at nagpapasya at ang bahaging iba ay sumusunod lamang sa mga plano at layunin para ito ay maging harmonious as per Plato. O magitan nito, tao ay makakamit niya yung katarungan at kabutihan sa buhay. Sa filosofiya ni Aristotle, ang kaluluwa ay tinuturing niyang essence o pagka-esensya ng isang individual. Ang ibig sabihin,
Ang kaluluwa ay ang fundamental na aspeto ng isang tao na nagbibigay katuturan sa kanyang pagkatao. Kung sino siya, ano siya. Napakita ng konseptong ito ang malalim na kaugnayan ng kaluluwa sa pagkakakilanlan ng isang tao. So kung ano yung esensya ng kaluluwa mo, kung ano yung pinapakita mong ugali o pagiging ikaw, yun yung essence ng kaluluwa mo. Ayon din kay Aristotle, ang kaluluwa ay nagbibigay buhay at nagbibigay katuturan sa katawan. Ito ang nagbibigay lakas, kakayahan at pagkatao ng isang tao. Ang kaluluwa rin ang nagbibigay sa tao ng kanyang natatanging mga katangian tulad ng kanyang kakayahan sa pag-iisip, mamahal sa damdamin, sa kilos. Kaluluwa ang nagtatakda kung ano tayo bilang isang individual. Yun ang konsepto sa filosofiya ni Aristotle. At naniniwala rin si Aristotle na ang kaluluwa ay nahahati sa iba't ibang bahagi gaya na vegetative soul, parang halaman, sensitive soul para sa hayop, at ang rational soul para sa tao. Ano tong rational soul? Ang rational soul ay, ayon kay Aristotle, pinakamahalagang bahagi ng kaluluwa ng tao. Ito ang nagbibigay kakayahan sa tao para mag-isip, magpasya at magkaroon ng moral na pangunawa. Sa pamamagitan ng rational soul, ang tao ay may kakayahang unawain ang mga konsepto tulad ng tama at mali, mabuti at masama, at ang katarungan. Sa kabuuan, ang pagsasalarawan ni Aristotle ng kaluluwa bilang essence ng tao ay nagpapahayag ng kahalagahan ng kaluluwa sa pag-unawa kung ano ang tama pagkatao ng isang o ano ang pagkatao ng isang individual. Ito ay nagbibigay katuturan o nagbibigay halaga sa bawat. Ito ang tumutukoy kung sino tayo bilang isang tao. Si San Agustin ng Hippo ay isinilang noong 354 CE or Common Era, ay isang mahalagang pilosopo at teologo sa kasaysayan ng filosofiya at Kristyanismo. Ang kanyang mga gawa at idea ay may malalim na impluwensya sa Western philosophy at sa doctrine ng Catholic Church. Ito sa ang mga pangunahing philosophy. Ang kanyang filosofiya na malapit na inuugnay sa Kristiyanong pananampalataya. Ang pangunahing idea ni Agustin ay ang pag-asa na maipalaganap harian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Meron siyang mga sinulat, The Confessions at City of God. Pinapakita dito ang pagtuklas sa sarili gamit ang pananampalataya at ang relasyon ng tao sa Diyos. Ano ang pananaw niya sa kasalanan ng unang tao or original sin? Pinahayag dito ni Agustin ang doktrinang original sin na sasaad na ang lahat ng tao ay pinanganak na may kasalanan dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva sa Hardin ng Eden. Sa kanyang aklat ng Confession, pinakita ni Agustin ang kanyang pag-unawa sa pagiging makasalanan ng tao at ang pangangailangan para sa biyayang divine upang mabawasan ang kasamaan sa buhay ng tao. Tatlo, ang pagsusuri sa kasalanan at ang pagpapatawad. Pinag-aralan din ni Agustin ang kalikasan at kasalanan at mga kabiguan ng isang tao at paano to maiwasan at gawing tama. Sinuri niya mga aspeto sa kataong kasalanan, yung may choice kung anong gustong gawin. Ang sabi ni Agustin, ang pananampalataya ang tangilang paraan para magkaroon ng pagpapatawad at pag-asa sa pagtanggap sa grasya at awa ng Diyos. Sunod ay ang pangloob na pagsaliksik, kanyang aklat na Confessions. Nilahad dito ni Agustin ang kanyang personal na journey papunta sa kanyang sa pananampalataya at pagkilala sa sarili. Ito, nagkaroon siya ng malalim na introspect sa kanyang mga weaknesses, strength bilang isang tao. At ang predestination o pagtiyak ng Diyos. Ano tong very controversial ito, no? Na idea ni Agustin dahil sabi niya dito, ang predestination ay bago pa man isilang ang isang tao, nakatadhana na kung ano siya o ano yung kanyang magiging buhay at papaano siya mabubuhay sa mundo. Sinikap niyang ipaliwanag na ang paniniwala sa konteksto ng kalayanan ng tao na pumili ng mabuti o masama habang itinuturing na may plano ang Diyos para sa predestined na tao bago pa man ipanganak. Pero nagkakaroon ng mga choices ng tao para malagay sa mabuti, malagay sa tinuring si Agustin, no? Ginawa siyang santo ng Romano Katolika bilang sa mga naiambag niya patungkol sa pananampalataya at saka sa philosophy. Kaya siya ay si Saint Agustin of Hippo. Sa pahayag ni San Agustin tungkol sa knowledge can
ultimately come by seeing the truth that dwells within us. Ito ay isang kaisipan na kaugnay sa proseso ng pagkakaroon ng kaalaman at karunungan. Pinapakita dito na ang tunay na kaalaman ay nagmumula sa pag-unawa at pagtuklas sa katotohanan na naroroon sa loob ng ating sarili. Sa konteksto ng filosofiya o personal na pag-unlad, ang pahayag na ito ay maaaring ipinapaliwanag sa ganitong: una, ang internal reflection; pangalawa, ang self-discovery, inner truth. Ito yung pahayag na nagbibigay diin sa kahalagahan ng introspection, self-awareness, at personal na pagtuklas o pag-angkin ng kaalaman at karunungan. Pinapakita dito na ang kaalaman ay hindi lamang bunga ng panlabas o na pag-aaral o impormasyon, kundi maaari rin itong mahanap sa loob ng ating mga sarili sa pamamagitan ng masusing pag-aaral at pag-unawa sa ating sariling pagkatao. Si René Descartes ay isang kilalang philosopher. Meron siyang isinulat na aklat na pinamagatang Meditation on First Philosophy. Kanyang pagsusuri, sinubukan ni Descartes na suriin ang lahat ng kanyang paniniwala at itapon ang lahat ng bagay na maaring may pagdududa. Nag-aalala siya na bagay na tinuturing nating totoo ay pwedeng mapanlinlang pagdududa. Dumating siya sa point na tinuring niya na wala siyang tiyak na kaalaman maliban lang sa kanyang isip. Meron siyang sinabing, cogito ergo sum, or I think, therefore I am. Madaling sinabi ni Descartes na ang pag-aalala or pagdududa ay nagpapatunay ng pagkakaroon ng isang individual bilang isang nag-iisip na nilalang. Kahit pa ituring niyang magduda ang lahat, nag-aalala o nagdududa, ibig sabihin lang na ang isang tao ay may iniisip o nag-iisip. Pag nagdududa ka or worried ka, ibig sabihin you are thinking. Nagmamasid-masid, ito ay naging pundasyon ng kanyang tiyak na kaalaman, pagkakaroon ng isip, ang pagkakaroon ng nag-iisip na entity. So yan yung kay Descartes. Dalawang entity na pinahayag ni René Descartes. Ang isa dito ay tinawag na res sensa or extended substance. Ang res extensa ay tinuturing na sustansyang may extension sa kalikasan. Ibig sabihin, ito ay may espasyo at oras. Tinutukoy ito ang bagay na may physical na katangian tulad ng shapes, sizes, weight, at iba pa. Pakita nito ang aspect ng katawan o physical na katangian ng tao, while ang isang res cogitans or the thinking substance, ito yung dalawang distinct entities. Ang res cogitans ay tinuturing na thinking substance o sustansya nag-iisip, may kamalayan. Pinapakita nito ang aspeto ng isip o kamalayan ng tao. Pag-unawa ni Descartes, ang pag-iisip at kamalayan ay hindi nagkakaroon ng espasyo o oras. Ito ay isang diwa o espiritual na bahagi ng pagkatao. Ang pilosopiyang dualismo ni Descartes ay nagpapahiwatig na ang tao ay binubuo ng dalawang magkaibang entidad. If you recall, yun sa ating nabanggit ko dun sa panahon ng ancient Greece, si Plato, meron siyang dualism. Dito rin si René Descartes. Ganon din, may dalawang magkaibang entity, ang katawan at ang isip or kamalayan. Parang kay Plato na ang the body and the soul. Napakita nito ang idea na ang katawan at isip ay magkaibang uri ng mga substansya, naging bahagi ng pagkatao ng tao. Ito ay naging isang mahalagang konsepto sa filosofiya at naging pangunahing punto ng diskusyon ukol sa relasyon ng katawan at isip. Ayon kay John Locke, ang self o ang pagkakakilanlan ay hindi naiuugnay sa isang permanenteng consciousness o malalim na esensya. Sa halip, ayon sa kanyang filosofiya na tabula rasa, sinasabi ni Locke na ang isang tao ay pinanganak na walang mga innately na ideas o concepts. Ang kanilang pagkakakilanlan at kamalayan ay nabubuo mula sa kanilang mga karanasan. Ibig sabihin, ang self ay ang resulta ng mga pag-aaral at mga karanasan ng isang tao sa kanyang buhay. Sa kanyang akda na An Essay Concerning Human Understanding, nilarawan ni Locke na ang isang tao bilang isang blank slate o puting papel na nagmumula sa kanilang mga karanasan, sensasyon at pag-iisip. Sa makatuwid, ang kamalayan o consciousness ng isang tao ay nabubuo mula sa kanilang mga karanasan at hindi ito sa isang permanenteng kalagayan o essence. Sa kanyang pananaw, ang self ay hindi isang bagay na mayroong malalim na permanenteng kalagayan o consciousness. Ito ay patuloy na nagbabago at nabubuo mula sa mga bagong karanasan at pag-aaral ng isang tao sa buhay. David Hume ay isang kilalang pilosopo na nagkaroon ng teorya tungkol sa pagkatao. Ang kanyang argument na tinawag na bundle theory or teorya ng bundles of perception. Ayon sa bundle theory ni Hume, ang pagkatao ng isang tao ay hindi binubuo ng isang permanenteng makatarungang self. Sa halip, ang pagkatao ay binubuo ng bundles o mga pagkasunod-sunod na karanasan, impression at perceptions.
Ibig sabihin, ang bawat aspeto ng ating pagkatao ay resulta ng pagkasunod-sunod nito ng mga damdamin at karanasan. Ang pangunahing argumento ni David Hume laban sa idea ng isang permanenteng self ay ang kanyang pagsusuri sa mga karanasan. Ayon sa kanya, kapag iniisip natin ang ating sarili, nararamdaman natin ang sunod-sunod na pag-iral ng mga pagkakasunod-sunod na karanasan, ngunit walang natatanging self na nagbibigay buhay o nagmumula sa mga ito. Ang idea ng isang permanenteng self ay para lamang sa isang illusion o pagkakamali ng ating pag-iisip. So, madaling sabi, ayon kay David Hume, ating pagkatao ay hindi isang permanenteng entity or permanent entity, may sariling kahulugan o pagkakakilanlan, kundi ito ay series o changing experiences at impressions. Nagbubukas sa pagkakaroon ng self na ang kanyang teorya nagkakaroon ng malalim na impluensya sa mga pilosopong nagsusuri sa pagkatao at kamalayan or consciousness. Ayon naman kay Sigmund Freud, na nagpahayag ng the ego is not master in its own house, ay ayon sa teorya ng structural model of the mind o modelo ng struktura ng isipan. Pinapakita nito ang idea na ang ego o malayang isipan ay hindi palaging may ganap na kontrol o kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng kamalayan o isipan ng isang tao. Sa teorya ni Freud, ang isipan o kamalayan ng isang tao ay binubuo ng tatlong bahagi na structures: ang id, ego at superego. Ang id ay bahagi ng isipan na nagpapakita ng pagnanasa, pangunahing instincts. Ang superego naman ay ang nagre-represent ng mga moral standards at mga impluensyang panlipunan. Ang ego ay bahagi ng isipan na nagpapakita ng katotohanan at pag-iisip. Ang pahayag na ego is not the master of in its own house ay nagpapakita na kahinaan ng ego sa harap ng mga impluensyang mula sa id at superego. Ibig sabihin, kahit na ang ego ay may kakayahan na mag-isip at magpasya, ito ay hindi palaging may kontrol sa mga pagnanasa at moral na hangarin na nagmula sa mga iba't ibang bahagi ng isipan. Ang mga impulses ng id at moral na boses ng superego ay maaaring makaapekto sa mga desisyon paggawin ng ego. Sa pangkalahatan, ang pahayag na ito ay nagpapakita ng concept ng internal conflict sa loob ng isipan ng isang tao. Meron niyang nag-aaway-away si id, si ego, and superego. Pinapakita na may magkakasalungat na puwersa at impluensyang nakakaapekto sa pagkilos at pagdidesisyon ng isang. Ang theory ni Freud ay nagbibigay diin sa kahalagan ng pag-unawa sa mga impluensyang ito upang maunawaan ang komplikasyon ng tao bilang isang individual. Tayo'y complicated. Ayon naman sa filosofiya ni Immanuel Kant, may mahalagang papel ang tao sa pagbuo ng kanyang sariling pagkatao or self. Ang pahayag na we construct the self ay nagpapakita ng idea na ang tao ay aktibong nagbuo ng kanyang sariling pagkatao sa pamamagitan ng kanyang mga desisyon, kilos at moral na pananaw. Ayon din kay Kant, ang tao ay mayroong kakayahang mag-isip, malaya at magpasya batay sa kanyang sarili, prinsipyo at moral standards. Kanyang filosofiya ng autonomy or self-determination ay nagpapakita na ang tao ay may kapangyarihan na magpasya para sa sarili, hindi lamang sumunod sa mga utos o batas na nagmumula sa iba. Sa aklat ni Kant na Groundwork of the Metaphysics of Morals, pinapakita ni Kant ang idea ng categorical imperative na nagmula sa sarili at nagtatakda na universal na moral. Ayon sa kanya, ang tao ay may responsibilidad na magbuo ng kanyang mga moral na prinsipyo at sundan ng mga ito ng malaya. Ayon sa kanya, ang tao ay may responsibilidad na magbuo ng kanyang mga moral principles at sundan ng mga ito ng malaya. Pinapakita nito na ang pagkakaroon ng kalayaan at kakayahan ng tao ay na magpasya, magbigay kahulugan sa kanya, buhay. We construct the self ay nagpapakita ng konsepto ng pagiging aktibong partisipante ng tao sa pagbuo ng kanyang pagkatao at moral ideas. Si Kant ay isang sa mga pangunahing pilosopo na nagsusuri ng relasyon ng tao sa kanyang sarili at moralidad. Ang kanyang mga ideya ay nagkaroon ng malalim na impluensya sa larangan ng etika, philosophy. Si Gilbert Ryle ay isang kilalang pilosopo ng around mid-20th century. Pinapakita sa kanyang konsepto ng behaviorism, ang idea ng pagkatao or self ng isang tao ay papakita sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, pag-uugali at hindi ito nauukit sa mga internal na estado o proseso ng isipan. Kaya nga sa kanyang pahayag, the self is the way people behave.
Ayon kay Ryle, ang tradisyon ng pag-isip ng tao ukol sa pagkatao ay may mga pagkukulang. Pinapakita niya na ang idea na ghost in the machine, nagpapahiwatig na ang tao ay mayroong isang hiwalay na entity o kaluluwa na nasa loob ng katawan. Sa halip na tanggapin ang konsepto ng isang inner self o internal na entity, inirekomenda ni Ryle na suriin ang mga kilos at pahayag isang tao upang ito'y maunawaan ng kanyang pagkatao. Sa ilalim ng perspektib mong ito, ang pagkatao ng isang tao ay hindi nag-uugat sa mga internal na proseso or entity, kundi ito'y nakaugat sa kanyang mga kilos. So yun lang yung gustong ipahayag ni Gilbert Ryle. Nasa behavior, paano mag-behave ang tao. Si Paul Churchland ay isang philosopher na kilala sa kanyang contribution na neurophilosophy at ang kanyang mga pananaw ay nagmula sa perspektibo na materialismo at physicalism. Ang salitang pahayag na the self is the brain ay konsepto ng pagkatao o self na nag-uugat sa utak. Ito ay bahagi ng mga idea ni Churchland tungkol sa neurosensory pag-aaral ng kamalayan. Kanyang pananaw, lahat ng aspeto ng pagkatao ng isang tao kasama ang mga karanasan, pag-iisip at emosyon ay maaaring maipaliwanag at maunawaan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga proseso sa utak. Ayon sa kanya, ang pagkatao ay isang tao na hindi hiwalay mula sa kanyang utak. Ito isang produkto ng neurolohiya. Ang idea ng the self is the brain ay nagpapahiwatig ng lahat ng aspeto ng pagkatao ng isang tao ay nag-uugat sa pag-andar ng kanyang utak ay naging sentro ng lahat ng mga proseso ng kamalayan, kabilang mga proseso sa pag-iisip, pagkilala, emosyon. Walang hiwalay na independent self na umiiral mula sa utak. Ang pagkatao ng tao ay bahagi ng kanyang neurosensorial sistema or neurosensory system. So, yun yung paniniwala ni Churchland. No? So, ang kanyang mga ideya ay nagbibigay tinig sa mga materialistang perspektibo na pinagpapalagay na ang lahat physical na mundo kabilang na ang utak. So, ang utak is a physical part ng tao. So, doon nag-uugat lahat ng pagkatao ng isang tao. Ayon kay Paul Churchland. Si Maurice Merleau-Ponty ay nagpahayag na self is embodied subjectivity. Ayon dito sa kilalang pilosopo na nakatuon sa larangan ng phenomenolohiya at existentialismo, kanyang konsepto ng embodied subjectivity ay nagpapakita na ang kanyang pananaw ukol sa pagkatao ng tao ay may malalim na ugnayan sa katawan. Ayon kay Merleau-Ponty, ang pagkatao ng isang tao ay hindi lamang umiiral bilang isang nakakapag-isip na entity na hiwalay sa katawan. Pinapakita niya na ang idea ng katawan ay isang mahalagang bahagi ng pagkatao ng isang tao na may malalim na impluwensya sa ating karanasan at kamalayan. Pagsasama ng katawan at isipan ay nagbibigay daan sa ating na makaranas at magkaroon ng pag-unawa sa mundo. Sa kanyang aklat na Phenomenology of Perception, pinapakita ni Merleau-Ponty ang kanyang pagsusuri ukol sa ugnayan ng katawan at kamalayan. Inusuri niya kung paano ang ating mga katawan ay naging instrumento ng ating pagkilala at pag-interact sa mundo. Ang katawan ay hindi lamang isang bago na sa ating kaisipan, kundi ito ay aktibong kasangkapan na nagpapabuo ng ating karanasan. Si Merleau-Ponty ay nagpapakita ng kahalagahan sa pag-i-integrate ng body sa pag-unawa sa pagkatao ng isang mundo. Napakita nito, kung si Churchland ay brain, si Merleau-Ponty ay katawan. So, ang isipan at katawan magkaugnay, katawan at kamalayan. So, hindi maaring hiwalayin mula sa katawan ng ating mga karanasan at ay palagi nakabatay sa ugnayan ng katawan at kamalayan. So, yan ang ating mga philosophical journey sa mga famous philosophers. Okay? Thank you and God bless. Salamat sa pakikinig.